sabi nila sa mga simbahan, sa demonyo daw yung mga agimat. Pero sila gumagamit ng cross ng sacramentals. Pero kung tayo ang magsuot ng sacramentals, sila mismo tatawagin lang agimat kung suot natin. Agimat. Kaya ba yung isang homily ni Darwin? Sabi niya na sila daw blessed by the bispo, binibisyonan. So meron silang authority pagdating sa ganyan. So kaya siguro na pag alam nila na manggagamot at walang authority yan, sa evil yan, parang ganun yung notion nila. Kasi kung tutusin, mas gumagamit tayo ng mga cross, gumagamit tayo ng mga mukha ng Panginoon, di ba? Sacramental din naman yun. Sacramental. Siguro yung mga bato lang, mga mutya, yun parang something na questionable sa kanila. Yung mga mutya. Pero kalikasan. Pero kung titingnan mo yung kalikasan, makukorelate natin sa sa mga babaylan. Ang unang panahon, wala pang doktor. Hindi mo naman masabi na lahat sila demonyo, di ba? Siguro may demonyo. Kasi meron din nagsasamba sa... Meron kasi sa Biblia, bro, yung mga fallen angels, nagturo sa mga tao sa stone, herbs, weapon, martial arts, at saka marami pang ibang tinuro nila yung mga fallen angels. So, therefore, yung mga stones, kasama dyan mga mutya na tinatawag natin na agimat. Pati mga spells, sorcery, witchcraft, sila nagturo nila. Ang diferensya lang nito, tinuro nila yan. Hindi ibig sabihin na demonyo yan lahat. Kasi, for example, sila nagturo ng martial arts. So, ibig ba sabihin si Manny Pacquiao sa demonyo? Kasi yung nag-martial arts siya, nasa sports siya. Kahit pa demonyo nagturo niyan, pag gawin mo sa mabuti o sa tama, hindi yan sa demonyo. For example, medicine. Yung mga medisina, nagturo niyan sa Hermes. In fact, yung logo ng, di ba, yung mga pharmacy sa mga medicine, may ahas na ano. So mga fallen angel yan sa pagans. Pero yung mga pastor, pare, mga nagsisimba, pumupuntan doon, nagpagamot. Pero hindi ibig sabihin na sa demonyo na silang lahat. Yung ibig kong sabihin, yung mga gamit na tinuro ng mga fallen angel, hindi yun satanic or demonic. Lahat po, depende na sa paggamit mo. Katulad ng mga herbs, mga salt. Yung salt, ginamit sa pagluto. Or ginamit siya sa witchcraft. Ginamit din siya sa simbahan Katolik yung pang-mix sa holy water. So, depende yun sa tao kung paano mo gamitin. Pwede mo sa evil, pwede mo gamitin sa mabuti. Kung gagamitin mo sa evil, then demonic yun. Katulad din sa mga sports, sa weapon. Yung weapon, mga kutsilyo, baril. Kung gamitin mo yun sa evil, pwede. Sama-sama ka. Pero gamitin mo yun sa mga pulis, mga self-defense, mga protection, or mga police para walang gulo. Diba? Sa mabuti yun. Pero nagturo niyan, mga fallen angel based sa Bible. Pero hindi yun masama. So yung mga stones, hindi yun. Dili, pero ang lang, lahat ng bagay dito sa mundo, sa Diyos, nagdepende na lang kung saan mo dadalhin. Di ba, ang sabi ni Kristo, sino ang mukha? Sino ang nasa mukha sa pera? Diba? Sabi niya si Cesar. Ang kay Cesar. Ang sa Diyos. Mula nga, ang kwarta, nalanin mo kung asan yung dalon. Diba? Asan mo dalon? Pwede mo sa kautan, pwede mo sa maayo ikwan, pwede mo itulong. Asan mo, nasa imo. So, minsan doon, pag makahanap ako ng mutya, sabi ko, ibang bato ito. Kaya ang ginagawa ko, Lord, ginawa mo to. Ito ba ibigay mo sa akin? So, nagdadasal ako yung na-open. Kasi makakaramdam ako na may something na kaiba sa kanya. So may kapangyarihan, may lakas siya. Kasi pag hindi mo siya hawak, normally yung katawan mo, pero hawak mo siya, matutest mo na dodoble yung lakas mo, may something na energy. So ngayon, ang gagawin mo bilang isang albularyo na nagsumasamba sa Diyos, i-cleanse mo tapos i-offer mo sa Diyos. Lord, thank you for giving this. Parang gano'n, no? I wish na hinihiling Lord na basbasan mo ito. Sana makatulong sa akin tungo sa kabutihan at magandang kapalaran. Yung mga amulet, yung natawag nilang agima, hindi isa, no? Nasa tao yan kung paano gagamitin. Tama.
Kasi ang devil, yung demonyo, wala silang capacity, yung kapangyarihan nila, very limited. Hindi nila kaya kung pag-create ng mga bato. Correct. Wala silang kakayahan, ng Diyos lang. Exactly, tama. Pero meron silang kakayahan na mag-attach doon. Manirahan. Manirahan. So, depende na yan sa iyo kung paano mo yan gamitin. Yung anong diferensya ng sacramentals and agimat? Yung sacramentals kasi based sa Catholic, pinaka-main na definition nila. Yung kapangyarihan ng sacramentals, like mga medalyon nila, holy water, yung oil nila na holy and exercise. Ano yun eh? Ang mga sacramentals, ang kapangyarihan galing sa Diyos para sa kanila. Yung agimat, para sa kanila, yung kapangyarihan ng agimat ay galing sa unknown na deity or spirits. So itong sa atin, mga encantor o ano, so yun ang diferensya sa kanila. So since itong atin, alam natin ang agimat natin ay galing sa Diyos, therefore hindi to matawag na agimat, sacramentals din. Pero hindi siya Catholic. hindi pwede natin hindi tawagin na agimat siya. Sacramentals ang tawag. Pero ba't may isang pare na nagsasabi na ang albularyo daw ay sa demonyo. Ano ba yun? Totoo ba yun? Si David. Laking tulong yung general devotion, yung pagtanggap sa Diyos, yung mamuhay ng ayon sa utusan ng Diyos. Live like Christ. Kahit pa paano, iwasang mag-isala. Ang albularyo may hindi lahat naman gumagawa ng kaliwa. Sabi nila kasi, pag may kaliwa, masama na. Yun siguro ano nila, kumbaga kung maitim ka, may kaliwa kang dala, masama na. Yun ang ano nila. Yun naman, depende naman siguro sa'yo yan kung paano i-balance yung hawak nila. Bumaba kayo sa lupa, yung pag-utos sa ano nila na. Bumaba kayo sa lupa at pasakop kayo sa tao. Yung iba kasi, sila ang sinasakop. Sila ang sinasakop ng mga demonyo o ano bang dapat tayo ang dapat mag-utos, hindi tayo tayo ang inuutosan. Kahit na si Aporakina niya, sir, ayaw padala sila. Ikaw din mo control sila. In your command, sabihin, salita mo, sir, pakikinggan ka na. Pag hindi ka pakinggan, gamitan mo ng mga prayer na pang-baklas ng pari sa kanila. Dapat ikaw ang masunod. So, mga kaibigan, klaro yun yung gamit ng mga albularyo hindi galing sa demonyo. Sa tao yan sa paggamit sa tao. So din, idadagdag ko, yung mga kalikasan, bato, kahoy, hindi kasi nila matanggap na meron talaga mga bertod. May mga kahoy, mga bato na rare, na hindi mo makikita kahit saan lang, no? Kahit natingnan mo sa science, no? May frequency, may lumalabas na energy, may aura. Yung mga kahoy na yun. Merong device doon na pag-picture, makuha ang aura. Totoo yun, no? Kaya sa amin, mga manggagamot, kinikip namin yun as treasures na para sa amin. Alam namin kung paano ito i-enhance at gamitin as protection at panggagamot. Pero yung ibang masamang tao, yung mga magkukulam, yung may gabay na meron din sila, no? Meron din silang ganun. Pareho lang din. Kaya nga, napakabuti ng Diyos, guys, no? Kasi binigay sa mundo yung kaalaman na lihim sa demonyo, yung mga magkukulam, no? Kasi sobrang mahal na yung tao, binigay din na yung kaalaman niya para i-counter. Ito yung hindi nila naintindihan, bro. Nilalahat nila eh. Hindi nila alam na ganyan kabuti ang Diyos. Kung mayroong mga mangkukulam na nagpa-practice ng witchcraft, meron ding mga nag-aaral ng kanilang lihim ng Diyos para i-counter itong mga witchcraft na ito. Tama yan, bro. Marami pong salamat sa inyong panunood.